Hello kaibigan, magandang gabi. Salamat for joining sa ating broadcast sa gabing ito, December 8. Kamusta Luzon, Visayas, Mindanao? Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Napakabuti ng Diyos sapagkat tayo ho'y nakita uli sa gabing ito para magkaroon tayo ng reflection. Opo. But before that, gusto ko munang batiin si ating bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang gabi, Bishop. Ganoon din si Father Dominic De Ramas at ang iba pang mga kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod. Pinabati ko rin yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca ng San Juan Nepomuceno, kaintin si Father Robert. Pinabati ko rin si Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor ng CFD Bacolod. Pagbati sa lahat ng mga kasama natin sa Catholic Faith Defenders, CFD, sa Bacolod, sa Granada, sa Talok at sa Kabangkalan. Magandang gabi ho. Especially kay Bro Christian Paul, Gaylan ang Presidente, si Harvey Anquiam Vice President, George Maquiles ang Secretary, at si JB Akma ang Treasurer. Pinabati ko rin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto at sa lahat ng mga kasamahan ni Father Darwin. Si Bro Noe Dora, magandang gabi rin, Bro, at sa lahat ng mga convert na pastor sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alright, Janice de la Paz, magandang gabi. Kapatid, salamat for joining sa ating broadcast. Tayo po'y manalangin at gawin nating guide ang Nicene Creed tonight. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining us sa ating evening broadcast. Alas 8:05 ng gabi sa aking orasan. Magandang gabi anak kay Josiah Calixtro dyan sa bahagi ng Bulacan. God bless sa buong pamilya. Alright, diretso na ho tayo mga kapatid sa ating reflection for tonight. Tayo po ay nasa Luke chapter 3, 1-6. Nasabi rito ni Luke sa 1-6, it was the 15th year of the rule of Emperor Tiberius. Pontius Pilate was governor of Judea. Herod was ruler of Galilee, and his brother Philip was ruler of the territory of Iturea and Trachonitis. Lysanias was ruler of Abilene, and Annas and Caiaphas were high priests. At that time, the word of God came to John, son of Zechariah, in the desert. So John went throughout the whole territory of the Jordan River preaching, turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins. As it is written in the book of the prophet Isaiah, someone is shouting in the desert, get the road ready for the Lord. Make a straight path for him to travel. Every valley must be filled up, every hill and mountain leveled off. The winding roads must be made straight, and the rough paths made smooth. The whole human race will see God's salvation. Mga kapatid, maganda ho ito. Ito hong ating reflection for tonight. Magandang gabi, D. Arnel Jawod Sigosyo mula dyan sa Malaysia.
Kung di ako nagkakamali, maraming salamat bro for joining. Alam po ninyo, may binabanggit dito sa reflection natin sa Luke chapter 3, 1 to 6 na mga tao. May binabanggit na emperor, governor, okay, ruler. Ito po yung mga taong may hawak ng authority. Opo. Mga tao na hindi lang authority, kundi pinapatupad nila yung kanilang authority sa kanilang panahon. Mga tao na binabanggit si Tiberius, Pontius Pilate, diba? May mga nasasakupang lugar ito. Meron silang power, meron silang position. They can command anything. May mga tao sumusunod sa kanila. Maraming tao sa kanilang panahon ay natatakot po sa mga taong nabanggit. Binanggit din ho yung mga taong simbahan na si Annas and Caiaphas, and they were high priest. Alam naman natin sa Bible kapag sinabing high priest, sila ho talaga yung pumapagitna sa tao at sa Diyos. Yun po yung kanilang mga gawain. Sila po yung nag-o-offer ng mga sacrifices sa kasalanan po ng mga tao. Sila yung pumapagitna. Opo. Papakita rin natin dito isa sa mga character, si John, na anak ni Zechariah, ay naandun siya sa desert. At ang sabi ng Bible sa verse 3, so John went throughout the whole territory of the Jordan River, preaching. Doon yung kanyang parang lugar. Doon sa lugar ng Jordan River. At ang kanyang ginagawa po, siya po ay nangangaral. Ano po yung laman ng pangaral ni John? Ang sabi niya, turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins. Mga kapatid, itong mensahe na ito sa panahon ni John ay napaka-importante. Magandang gabi bro Dehilio, John Paul Ruby, Pastor Pedro Itabag. Magandang gabi Pastor, at yung aking anak na pastor na si Jaire Paul Nuki Calixtro dyan sa Alliance sa Antipolo City. Magandang gabi sa inyo mga pastors. Mapapansin nyo ho rito yung laman ng mensahe ni John, yung kanyang preaching patungkol sa pagtalikod sa kasalanan. Turn away from your sins and be baptized. Mapapansin nyo, magkarugtong lagi yan sa preaching ni Apostle ni John. Yung kanyang pagdating sa kasalanan and baptism. Alam po ninyo, sa turo ng simbahang Katoliko, magkasama ho talaga yan. Opo. Magkasama yan. Isa sa mga sakramento sa 7 sacraments sa Catholic Church ay importante yung sakramento ng the sacrament of baptism. Of course, ang baptism sa Protestante at mga Evangelical ay magkaiba ang meaning. Opo, sa Katoliko, yun po yung pinaka-entrance yung baptism. Now, I was baptized as nung ako'y bata pa ho, 1970. Pantakin mo, 2 weeks after na ako isinilang, ako po'y bininyagan sa Katoliko. At hindi ko ikinakahiya na ako po ay bumalik sa simbahang Katoliko. Ito lang ho, after 37 years ng pagpapastor ay bumalik tayo sa simbahang Katoliko sapagkat yan ang kalooban ng Diyos para sa akin. At hindi ko po dyan ikinakahiya. Ako po ay proud na nakabalik sa biyaya ng Diyos sa simbahan na itinukod ng ating Panginoong Jesucristo, na siya mismo ang pinaka-founder niyang simbahan na yan. And the rest of the denominations were founded by men. At yan po yung aking pananiniwalaan mga kaibigan. So, itong turn away from your sins and be baptized, magkasama ho talaga ito. May mga talata sa Bible na talagang kailangan itong bautismo. Sa konteksto ng mga kaibigan nating Katoliko, napakahalaga po sa amin ito. Itong bautismo na ito. Of course, yung mga kaibigan natin Protestante would say, hindi siya biblical kasi hindi kailangan yung baptism. Pero mga kapatid, maraming sabi sa Bible, maraming talata na nagsasabi na ang bautismo ay bahagi ng kaligtasan. Binyag yan sa mga Katoliko po. Napaka-importante ho yan sa turo ng simbahan. At liban po dyan, ang sabi ni John, maliban po na sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan at sila po ay mabautismuhan,
Yung pagpapatawad ng kasalanan, saka pa lang. Yun po yung sinasabi rito. Kaya yung preaching ho, napakahalaga sa ating panahon. Alam ko, for 37 years ay yung aking pangangaral po ay pangangaral na sistema ng Baptist. At hindi ko po ikinakahiya yun na ako po ay nangaral noon ng mga pangangaral at matagal ko rin pong nagamit ang kakaibang pangangaral. Pero naniniwala ako na isa sa mga ginagamit ng Lord sa ating panahon ay yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Now, sabi ko nga ito ay banggaan lagi ng kaisipan. Depende kung saan ho kayo nagtapos ng paaralan, may kanya-kanya pong pamamaraan ng pangangaral. May mga pangangaral na diretso, iba naman ay umiikot pa. May pangangaral na very convincing, may pangangaral na napakasimple. Pero siyempre, yung pangangaral wala sa galing ng mangangaral. Kundi ano ba yung laman ng kanyang ipinapangaral at sino ba ang nag-i-empower sa kanya as he preaches the word. Importante po sa atin yon. Now, kinote dito din si Prophet Isaiah sa verse 4, sabi niya, someone is shouting in the desert. Si John the Baptist ito. Get the road ready for the Lord. Make a straight path for Him to travel. Ang naging role ni John the Baptist bago isinilang si Jesus Christ ay ihanda yung dadaanan ng Panginoong Yesus. Hindi po literal na dadaanan, kundi yung magiging ministry ng ating Panginoon ay sabihin na natin sa pasimula ay smooth pa, di ba? Pero nakita natin as yung Panginoong Yesus nung siya isinilang at na siya nagministeryo ng 3 taon kasama yung mga disciples, di po ba? Nakita natin sa simula maganda pero sa kalagitnaan na sa dulo ng kanyang ministry po, ang pinaka-highlights ng ministry ng Panginoon when He offer Himself as a ransom para sa kasalanan ng humanity. Magandang gabi, Jen, ang Clote Calixtro, kay Bro Len Posadas, Bang Rain Mirasol Ransam, Tommy Libon, mga pastors so ito. Magandang gabi ho sa inyo at sa akin may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Mga kapatid, importante ho ito na ihahanda ho ng mga mangangaral ang daan sa ating Panginoong Yesus. Now, sa panahon natin ito, ano ito para sa mga Katoliko? Itong bagay na ito. Sino ba ang gagawa nito na maghahanda ng lugar ng ating Panginoon Diyos? Actually, dumating naman na ang Panginoon sa unang pagkakataon Ang inaantay lang natin yung kanyang ikalawang pagbabalik, di ba? Wala pong petsa yun. Hindi natin alam yun. Kaya sabi ng Bible, maging ready lang ho tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Darling May Peñaflor, si Bonga, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Na paano natin ihahanda yung dadaanan ng ating Panginoon? O sa madaling salita, kung i-rephrase natin itong tanong natin, inaantay natin siya sa kanyang muling pagbabalik. Sa mga Katoliko po, ito po'y Advent. Ito yung pangalawang Sunday na Advent, yung pag-aantay. Opo, napaka-importante ho sa atin yan ng mga Katoliko na as we habang nag-aantay tayo doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ay meron tayong dapat gagawin. Ano po yung gagawin natin? Una, by being a genuine follower of Jesus. Ito yung hamon ni Brad Calix sa lahat ng Katoliko, hindi lang sa Negros, kundi nationwide. It is my appeal for you, mga kapatid. Ipakita natin sa mga Protestante at sa mga evangelical na mga kaibigan natin na yung buhay natin pwede maging maayos. Isa sa mga pula sa atin at sa mga Katoliko, may mga bisyo. Diba? Hindi ba? Sinong laman ng kasino, sugalan, ng mga naglalasing, di ba? Na walang disiplina sa kanilang buhay pananampalataya. Majority Katoliko. Ngayon, anong gagawin mo dyan? Inaantay natin si Jesus kaya sa kanyang muling pagbabalik, walang petsa yon. Anong gagawin mo bilang Katoliko? Okay ka na ba sa ganyang klaseng buhay na hindi nagbabago yung buhay? Importante magbago. Para yung mga kaibigan mo na binabanatan yung simbahan natin, maipakita mo sa kanila sa iyong buhay maayos, di mababawasan yung
pintas nila sa atin, di ba? Alam po ninyo, kaya naman tayo napipintasan gawa ng sarili rin nating problema Ano po? Christian Yanson Perlin, maraming salamat po for joining. Ganon din kay Apple. Maraming salamat for joining. Si Maya Rodriguez Acohedo. At ganon din si Julie Subi sa DYBS ito. Si Panes. Kapatid, maraming salamat for joining Mga kaibigan, importante ho ito na maintindihan natin to bilang mga Katoliko. Ako nagsasalita primarily for Catholics nationwide. Ang appeal ni Brad Calix sa atin, dapat makita sa buhay natin. Hindi ito nakukuha sa pagdalo lagi ng misa. Maganda yon. Nakadalo ka ba ng misa kanina? Kami 9:00 kami dumalo sa misa dito sa Sumag. Hindi ito nakukuha sa puro atin ng misa. Maaring nagtitake ka ng communion, pero wala ka naman sa state of grace, meaning nabubuhay ka sa immorality, nabubuhay ka sa panggagancho, hindi ka tapat sa trabaho mo, nandadaya ka, hindi ka nagpa-file ng tamang income tax return. Tapos sinasabi mo, follower ka ni Jesus, sasabi mo, Katoliko ka. Hindi pwede. Now may purpose si Lord, bakit ako pinabalik ng Lord sa Catholic Church? Para bigyang babala ang mga Katoliko, it's about time for us to renew our commitment to the Lord Jesus Christ. Ipakita natin sa mga Protestante at sa mga Evangelical na ang buhay natin pwedeng maging maayos. Tapos na yung mga panahon na sinayang mo yung pagkakataon na hindi nakita sa buhay mo si Kristo. Tapos na yon. Tapusin mo na this year. Ilang linggo na lang, looking forward 2025. Anong plano mo bilang Katoliko? Anong plano mo? Magsisimba ka lang kung gusto mo? Hindi mo ba alam na mortal sin sa atin yan? Mortal sin yan yung hindi ka pagdalo sa misa? That's a mortal sin. Sa madaling salita, siniseryoso ang Christian life, kaibigan. Hindi pwedeng naglalaro ka sa Christian life mo. Sinasabi natin nasa tama tayong simbahan, tama. Tama ang turo natin, tama. Pero ang buhay natin, tama ba? Yan yung appeal ko sa lahat ng Katoliko nationwide. Ipakita na natin, it's about time for us. Ipakita na natin yung genuineness ng ating relasyon kay Kristo. Rod Nicolas De, magandang gabi bro. Salamat for joining Si Acohedo ay taga Panabang Tejero, Cebu City. Maraming salamat sa buong tropa natin dyan ng mga Katoliko dyan sa Cebu. Magandang gabi po. Pangalawa mga kapatid, not only by being a genuine follower of Jesus, pangalawa by doing the Father's will. Ano ba yung kalooban ng Diyos Ama sa atin, mga kapatid? Maylene Guy magandang gabi. Pastor Marcialito Gadi, kaklase ko to sa Word of Life sa Laguna. Isa po to sa academic na mahusay na estudyante. Pastor Marcialito Gadi, magandang gabi ho. Papaano natin magagawa bilang Katoliko na susunod tayo sa kalooban ng Diyos? Paano? Again, sinasabi ko sa inyo mga fellow Catholics, hindi uubra yung umaatin tayo ng umaatin ng misa. Huwag natin gawing parang palabas lang, parang show lang. Check na attendance lang, kaya ako umaatin ng misa? Ano ba kalooban ng Diyos sa pamilya natin? Maayos tayo. Tayo po ay nagro-rosary. Importante ho yun. Nagro-rosary po tayo as a family. Dahan-dahan kung medyo hindi pa kayo pamilyar. Hindi kami masyado pa pamilyar. Direkta pa rin akong tumatawag sa God the Father. Pero dahan-dahan naman po natututunan ng pagro-rosaryo Dahan-dahan po natututunan ito. Sa mga fellow pastors, nagugulat sila. Ano ba nangyari kay Al? Marami na po nangyari sa akin. Wala na po kayong balita sa akin. Marami nang ginagawa si Lord sa akin. Mga kaibigan, ang sinasabi ko nga sa aking video, pakiusap ko sa mga pastor, hayaan nyo na ako dito.
Dito ako nilagay ng Panginoon Diyos, maipapagawa si Lord sa akin sa community ng mga Catholics nationwide. This is now my ministry. Kaya ito isang appeal sa mga Katoliko nationwide, hindi lang dito sa Negros, sa Cebu, kundi kung saan ito makakaabot itong video na ito, kapatid. Nilagay ako ng Lord dito, napaka-perfect timing. Merong pinapagawa si Lord para sa inyo. At ako yung magiging instrumento, mga kapatid, para ito mga Katoliko na ito na natutulog sa pansitan, mga Katoliko na nabubuhay sa kasalanan, magising na po kayo. Hindi po ibig sabihin Katoliko kayo, sa langit na kayo pupunta. Hindi ganun. Hindi iyan ang turo ng simbahan. Kung mamatay ka na Katoliko, ano naman kung nabinyagan ka? Ano naman kung dumaan ka na confirm ka ng bishop? Ano naman yung lahi ka na sa misa? Pero kung nabubuhay ka sa kasalanan, impyerno pa rin ang bagsak mo pag namatay ka. Yan ang turo ng simbahan. Pag nasa bubuhay ka sa mortal sin, pag namatay ka na hindi ka nakapag-confess sa pare, impyerno ang bagsak mo, maski na nabinyagan ka pa. Ano sila sabi ko rito? Seryosohin mo ang Christian life mo as Catholic. Ipakita mo sa mga Protestante at Evangelical yung buhay natin ay binago ng ating Panginoon. Sa negosyo, ano kalooban ng Diyos sama sa negosyo? Maging tapat po kayo. Kung nagninegosyo ka na Katoliko, huwag ka magtinda ng alak dyan at sigarilyo. Yan ang hamon ko sa'yo. Kasi anong gagawin mo doon? Ba't ka nagtitinda niyan? Yung mga kabataan na bibili sa inyan, anong tinuturo mo dyan? Indirect, tinuturuan mo sila na manatili sa bisyo na tataluin kita. Kalooban ba ng Diyos na manatili ka sa bisyo mo? Hindi. Hindi. Dahan-dahan nyo na pong bitawan yan. Bakit to? Hindi kasi kalooban ng Diyos yan eh. Janice de la Paz, magandang gabi, kapatid. Ganon din kay Jojo Alokina. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Sa relationship, ito problema to ng mga OFWs natin, no? Malayo sa pamilya, iniwan ang Pilipinas, nagpunta sa Middle East, napakahirap po niyan. Napakahirap po niyan. Ang relasyon niya, imbis sa asawa niya na nandun sa Pilipinas, ang laki ng tsansa ng mga OFWs na makipagrelasyon sa kapwa Pilipino. Marami ng kwento niyan, hindi yan bago. Ngayon, Katoliko ka na nasa Middle East ka. Ang tsansya for you para mag-stay ka dyan sa trabaho mo, magpapalit ka ng religion mo. Yun yung prangkahang usapan dyan. No, papalitan mo ba yung religion mo na Katolik ka at mag-i-Islam ka para mag-stay ka sa work mo? Sana wag. Huwag mong gawing dahilan na mag-stay ka sa trabaho mo pero magpapalit ka ng religion mo. Hindi. You stay as Catholic, maghanap ka na lang sa ibang lugar na open na bansa na pwede ka magtrabaho. Kung hindi po pwede sa Saudi Arabia. Mag-ingat po tayo sa relasyon natin kasi ito binabanatan ng Diablo ito. Wala ho sinasanto ang Diablo, maski na yung bishop, maski na si Pope, ang mga kardinal, ang mga archbishop, ang bishop, ang mga priest, ang mga deacons, mga layman sa simbahan. Lahat tayo punteriya ng kalaban. Walang iniisip ang Diablo na mabuti sa mga Katoliko. Ang iniisip ng Diablo, wasakin, magsimula kay Pope. Di ba? Mga tao kasi yan eh. Yung pinakatatay natin, yung Pope eh. Naniniwala tayo dyan. Pinakatatay natin yan. Pero pinupuntirya ng kalaban halos lahat. Magsimula kay Pope Francis, Cardinal, Archbishop, Bishop, Monsignor, sino pa yan, ano pa mga titles yan, hanggang sa layman. Ayusin po natin mga kapatid. Mga kapatid, as I close, I'd like to remind you, yung mga aking fellow Catholics, kababalik ko lang sa simbahang Katoliko. October 26, naging miyembro ako ng Catholic Church dito sa Bacolod.
Hindi ko po yung kinakahiya yan. Yung video ho na hindi ko inaasahan na magte-trending, nandun lahat ng kwento. Kaya sa mga kaibigang pastor, balikan nyo lang po yung video. Wala na po tayong ibang pag-uusapan. Ano yung reason ba't ako umalis? Nandun sa video. You try to understand, you try to analyze everything nung nakalagay sa video. At alam nyo naman yung aking appeal sa inyo. Nagpapasalamat lang ako sapagkat may mga iilang pastor na naintindihan ako. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Yung isa nasa nasa Boracay yung isa na pastor na kaibigan ko. Yung isa nasa Maynila. Yung isa nasa Iloilo. 3 mga pastor na inunawa nila. Bakit ako nag-decide ng ganon? Inunawa nila ako. Naintindihan nila ako, nag-gets nila ako. At syempre yung isang mentor ko na binanggit doon, di ba? May mentor ako na binanggit. Binanggit ko si Kuya Philip Flores, si Jong Vital ng Navigators, si Luther Mangkaw. Mga mentor ko ito eh. At yung isa na binanggit ko, nag-chat siya sa akin, sabi niya, Pastor, can we talk? Can I see you face to face? Nabulaga rin siya eh. Hindi niya alam na yun ang desisyon ko eh. Hindi ko sila kinausap eh prior sa decision ko. Wala akong conversation with them, with my mentors. Walang ganon, walang pasabi. At hindi ko naman alam na magba-viral yung video. Nakarating kung kahit saan ang video. At sabi ng mentor ko na to, I'd like to see you. Bibili ako ng ticket. Anong araw ka ba pwedeng makausap? Ang sabi ko sa kanya, Sir, pwede ba sa January na lang kasi busy ang December? Nakita ko rito sa mentor ko na ito, yung pagmamalasakit niya sa akin. Naintindihan niya ako, hindi niya ako inakusahan, hindi niya ako ginad sa akin desisyon. Yun po yung inaantay ni Brad Calix eh. Na maintindihan niyo kung bakit ako nagdesisyon. Bakit ganito ako magsalita? Bakit ganito yung emphasis ng buhay ko ngayon? Anong nangyayari? May pinagagawa nga po si Lord sa akin, kapatid. Mahirap bang intindihin yan? Marami ng bida sa Baptist eh. Ayoko nang bumida dyan. Marami nang magagaling dyan. Marami na kayo. Hindi ako kailangan dyan sa grupo na yan. Nilagay ako ng Lord sa Catholic Church kasi may mission ako rito sa simbahan ng Panginoon Diyos. Franklin Villaflor Cacho, magandang gabi. Kabornok, magandang gabi. Sir Norton Asakta, ito po yung din namin sa Word of Life. Opo. Dati si Janice de la Paz, Ya Montejo, Pastor Gamolo. Mga tropa ko to, mga pastor na to nandito ngayong gabi. Mga tropa ko to eh. Alam ko nasaktan kayo. Nasaktan kayo, hindi kayo makapaniwala. Pero mga kapatid, yung laman ng video, nandun na. Nandun lang ho yun. Ang sinasabi ko nga sa inyo, hayaan nyo na ako dito. Nilagay ako ng Lord dito with a purpose. Para turuan ang mga fellow Catholics na dire-diretso sa Panginoong Hesus. Si Jesus, yung sinasamba ng Katoliko, hindi po si Maria. Bukas, yan ang emphasis ni Bro Calix, yung Immaculate Conception bukas. Yan po yung tatalakayin ko sa morning broadcast natin. Ano ba turo na simbahan? Bakit Immaculate Conception? Maraming salamat po sa inyong unawa. To my fellow pastors, maraming salamat. At sa mga pastor na nagagalit, na iinis po sa akin, mahal ko po kayo. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Ang aking pakiusap lang, unawain nyo lang yung nilagay sa puso sa akin ng Diyos. Bigyan nyo ako ng kalayaang gawin ito. Walang gumagawa nito. Gagamitin tayo ng Panginoon Diyos sa mga kapatid natin, Katoliko. At yan yung aking misyon na ipinapagawa ng Lord. It's about time for those Catholics na mabuhay na ng maayos, marangal sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos. Napaka-importante ho ito eh. Yung binabanggit natin dito. Hindi po ako naglalaro dito. Seryoso po ako sa mga sinasabi ko rito.
Matagal ng issue to. Marami na naglalaro. Hindi seryoso sa Christian life nila yung mga Katoliko eh. Kung sila seryoso sa Christian life nila, hindi sila napunta ng iba't ibang simbahan. Kung sila ay dumaan sa tamang proseso ng catechism, hindi sila nakuha ng iba't ibang kulto. Bakit sila nakuha? Hindi sila seryoso. Padalo-dalo sa misa, hindi nga nila naintindihan ba't sila nasa misa eh. Nagkukomunyon pero nabubuhay sa kasalanan. Malay ba ng pare na alam ba ng pare yung buhay ng mga tao niya, ng mga parishioner niya? Hindi naman. Dito lang sa amin sa Sumag eh. Meron kaming 5 services dito eh. Simula ng alas 5 na madaling araw tapos alas 6 sa gabi ang last na misa. Hindi na ho kilala yan ang parish priest namin. Na si Reverend Father Luan Torrefranca at ni Father Robert, yung aking mga priest dito sa Sumag. Hindi nila nakilala yan. Pero andito si Al Calixto para magbigay ng warning at encouragement at the same time sa lahat ng Katoliko. Hindi lang sa Negros kundi nationwide. It is my personal appeal. Ayusin na natin ang buhay natin para maniwala yung kapitbahay natin sa atin. Ito na yung tamang panahon. Hindi next year. Ito na. Mag-decide ka na. Gusto mong mapunta sa langit, di ba? Yan naman ang gusto nating Katoliko, langit eh. Oh. At least sa purgatorio na lang siguro. Sa pagkataturo ng simbahan ng purgatorio ay may katiyakan ka na dyan na papunta sa langit. Bakit? Nililinis ka lang eh. You are being purged, kaya nga purgatory, di ba? At siyempre sa mga kaibigan nating pastor, wala yan sa Biblia. Yan ang kanilang paniniwala. Nire-respeto ko lang yan kung yan ang kanilang pananaw. Pero sa ating mga Katoliko, napaka-importanteng turo yan. Pero wag kang mag-assume na sa langit ka pupunta kung binabaliwala mong relasyon mo sa Panginoon Diyos. Pangalawa, hindi ka tutom sa pag-alagad sa Ginoo. Pangatlo, hindi ka seryoso sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat seryosohin na natin yan. Huwag kang mabuhay sa kasalanan. Huwag. Dire-diretso na po tayo. May pinagagawa ng Lord sa akin dito. Samahan niyo po ko. Dumiretso tayo sa God the Father. Maging tunay tayong disciple ni Jesus, follower ni Jesus. At yung turo ng simbahan, yakapin natin. Hindi mo kailangan na lumipat ng simbahan para maging maayos ang buhay mo. Hindi. Dito lang sa loob ng simbahan, pwedeng umayos ang buhay mo. Ano ang key? Siseryosohin mo ang relasyon mo kay Kristo. Pag sinabi kong siseryosohin mo, binagbabasa ka ng Bible, dumadalo ka sa misa, nasa state of grace ka. Ang ibig sabihin ng state of grace, hindi ka nabubuhay sa mortal sin. Importante ho yun. Kaya ho, sana ho, naging makatulong sana itong sinasabi natin dito. Makatulong sana ito. Ako po ay nakikiusap sa lahat ng Katoliko. Hindi lang sa Negros, hindi lang sa Maynila, kundi nationwide, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng ating mga bishops, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa lahat ng mga iba't ibang diocese. Sa lahat ng mga kaparian natin, nationwide, magpatuloy po kayo sa Panginoon sa paglilingkod ninyo. Mga layman lang ho kami. Member lang po si Brad Calix ng Catholic Faith Defenders. Hindi po namin kayang gawin yung ginagawa ng pare. Ang trabaho po namin, depensahan ng pananampalataya ng Katoliko. Encourage sa mga kapatid na to na maging maayos ang buhay. Kasi hindi lang doktrina ang importante, kundi yung buhay. Magkasama yan. Buhay na maayos at yung doktrina, kailangan depensahan mo yan bilang Katoliko. Mga kapatid, bago ko tuluyang magwakas, I'd like to announce yung ilang mga bagay. Asa na ba yun? Dali congratulations nga pala, no?
ayon po sa ulat sa Vatican, meron pong 21 na bagong kardinal ngayon. At ang Pilipinas po, meron na tayong, actually siya yung pang-10 cardinal natin sa Pilipinas. Congrats po kay His Excellency Pablo Cardinal David. Opo, siya po yung pang-10 na cardinal sa Pilipinas. Siya po yung bishop sa Diocese po ng Caloocan sa Manila. At siya po ay tumanggap ng 2 bagay mula kay Pope. Tumanggap siya ng red hat at tumanggap siya ng ring from the Pope. Congrats po sa inyo, His Excellency Pablo Cardinal David. Magandang gabi po, Cardinal. At sana nga po, ingat-ingat lang ho dyan sa Vatican at sa inyong pagbiyahe pabalik, ha. Hindi ko alam kung makakabalik agad kayo. Baka may mga activities pa dyan. God bless po, Cardinal David. Oo. Bukas po ako po ay magsasalita sa DWAF sa station po ng Catholic dyan sa Bishop House din, malapit. May interview po ko dyan alas 8 ng umaga hanggang alas 8:40 bukas ng umaga. Kaya sa mga kaibigan ko na mga Katoliko, at tabayanan yung interview na yan. Si Father Dominic de Ramas po ang gagawa po niyan. Kaya maraming salamat sa opportunity. Regards lang po sa mga kaibigan ko dyan sa DYBS kay Pastor Chester Elias. Hayaan nyo po ako ipapasyal dyan one of these days para ho magkausap-usap tayo ng konti at maipanalangin nyo po ako. Medyo ang sakit lang kasi yung mamamaalam ka, yun ang masakit napamahal sa akin ng FEBC. 1996 tayo nagsimula dyan sa Maynila pa. At tapos sa DYBS naman, napagkaroon ba tayo ng opportunity. Napakabubuti ng mga staff dyan. At merong staff dito na nakikinig sa sinasabi ko. God bless lang po at Lord willing po makakapasyal po ko sa ating station dyan para po formal na magpaalam. Opo, maraming salamat. May announcement pa ba tayo rito? Gusto ko lang po sabihin na naging matagumpay po yung aming isinagawa na training sa isang parish church sa Barangay 35 kay Reverend Father Habeliana. Kung di ako nagkakamali, siya rin po ang presidente dyan sa Sacred Heart. Opo. Ipagdasal po ninyo ako sa aking mga kaibigan na Katoliko. Si Brad Calix po ay nagtitrain po tayo bilang katekista dyan sa Sacred Heart Seminary. Dire-diretso po yan hanggang March po yan. At ang ating desire ng ating puso, kung igagrant ito ng Diyos Ama ay to become a deacon. Yun po yung ating inaasam na paglilingkod sa Catholic Church. At least maging diakono tayo kasi may pamilya tayo. Yun po yung pwede nating lugar dyan sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, salamat lang din sa opportunity na may mga ganito. At salamat sa tropa ko dyan sa Catholic Faith Defenders sa Bacolod. Si Cabornok, maraming salamat sa tulong bro at sa lahat ng mga kasama natin. At samahan nawa tayo ng ating Panginoon. Bukas, huwag kayong masurpresa bukas may kasama ako. At bukas nyo lang din malalaman kung sino siya. At sasamahan niya ako sa prayer at sa ilang mga bagay Hindi ko muna sasabihin ngayon kung sino siya, pero bukas ang tabayanan nyo alas 6 ng umaga ang Kainos Life 6 a.m. Samahan nyo si Brad Calix kasi pag-usapan natin yung Immaculate Conception bukas. Yan po yung ating topic. Pwede ko ba tayo manalangin mga kapatid? Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa patuloy niyong pagkilos sa aming buhay. Maraming salamat sa aking mga kaibigang pastor. At ang iba po ay nasa taga DYBS yun nandito tonight. Masaya ako, Panginoon, sapagkat ito yung binigay mo sa akin na misyon sa mga Katoliko ng isang pastor na naglingkod ng medyo mahabang panahon ay nasa simbahan po ninyo para tupdin ko yung aking misyon. Salamat lang ho sa opportunity. Hindi ko naman po inaasahan ito. Ang akin lang po ay magawa ko yung ipinapagawa nyo, masaya na ako doon. At praying ako sa lahat ng mga pastors sa gabi ito na nandito sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko to na seryoso to na mga kaibigan.
At nagdadasal ako sana hindi lang unawa at respeto, kundi ipanalangin din nila ako sapagkat ito yung ministry ko kasi. Ito yung ministry ko at kailangan magawa ko yung pinapagawa ni Lord sa akin. Lord, sino man dito sa gabing ito na merong pinagdadaanan sa buhay, may karamdaman probably, ang kanyang pamilya, hindi siguro maganda ang relasyon ng asawa niya sa kanya, hindi ko alam. Tulungan niyo po sila. Kailangan maayos ito eh. Hindi po pwedeng di maayos yung mga problema sa pamilya. Hindi siya magandang testimony sa community. Praying po ako for good health sa bawat isa sa amin at mamaya ho sa pagtulog namin, tulungan nyo kami na sana bigyan nyo kami ng chance sa bukas magising. Kasi hindi namin alam eh kung bukas okay pa kami. Ang sa amin lang ho, baka pwedeng humirit sa inyo na isa pang araw na mabubuhay kami bukas para makita namin ang kabutihan nyo at magpupuri kami sa Panginoong Yesus at sama-sama kaming magbibigay ng parangal sa inyo. Lord, maraming salamat po sa aming bagong kardinal kay His Excellency Pablo Cardinal David po. Siya po yung pang-10 kardinal sa Pilipinas. Bigyan niyo po siya ng wisdom at gabay. Alam ko na bagong pahina ng paglilingkod sa Panginoon. At samahan niyo po siya. Alam ko na medyo iba expectation sa mga kardinal kumpara sa bishop. Nagdadasal po kami na sana po ang mga cardinals po dyan sa Vatican ay magkasundo sila, magkaisa sila kasama po si Pope Francis at sa lahat ng mga bishops at syempre lahat ng pare, especially dito sa Pilipinas. Magawa po ng mga kaparian namin dito ang kalooban ng Diyos. Iwasin nilang mamulitika. Ayusin nila ang buhay nila kasi mahirap maging pare. Ang dyablo tumatrabaho po. Pag nasira ang pare sa isang parish church, maaari siyang madisiplina, maaari siyang tumigil sa kanyang pagiging pare. Walang iniwan din sa mga pastor kapag nagkakaproblema na disiplina ng denomination na apektuhan ng pamilya. Lord, nagdadasal kami. Pagpapalain niyo po si Pope Francis. Tulungan niyo siya sa kanyang mga ipinapahayag sa media. At sana po lahat ng kanyang magiging final say ay talagang napag-aralang mabuti. Nagdadasal po kami ng good health para sa kanya. Alam naman namin na may edad na po si Pope at nagdadasal po kami na kahabagan niyo po siya at lahat ng mga cardinal sa Vatican. Maraming salamat. Praying po kami sa aming bishop sa Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Pagpapalain niyo po siya sa kanyang mga hinahawakang mga diocese po. Dadasal po kami ng inyong gabay. Magtagumpay nawa ang Catholic Faith Defenders sa Bacolod, sa Granada, sa Talok at sa Kabangkalan. Praying po kami sa mga parishes dito sa Negros na mahamon namin ang mga kaparian na magkaroon ng CFD sa bawat parish, na marami na kaming magiging tagapagtanggol ng turo ng simbahan. Lord, maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, sorry hindi ko kayo mabanggit lahat. Pastor Rolin Celis, Christine Navarro San Miguel, si Kuya Kaloy nandito, Carlos Novesteros. Kuya, magandang gabi po. Si Man Sulweta Brace II at iba pa. At sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po kayo at medyo mabilis po yung ng sa screen po ng mga pangalan. Kaya God bless po mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix in the house. Bukas po mga kapatid, alas 6 na umaga, tabayanan yung ating Kainos Live morning broadcast, Immaculate Conception yung ating topic bukas. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid and bye for now.